Kasi alam nyo ba, nitong mga nakaraang araw parang nawawala na ako ng pag-asa sa dalawang bagay. Ayan, so ito ang aming yard. Ayan yung isa pang storage. Good morning! Happy Friday everyone! So today is the 27th of September. And kaming dalawa na lang dito ni Zayra kasi nga si Mr. ay bumalik na sa kanyang work. So nagising kami ni Zayra ng mga 8 in the morning. Tapos naglinis na ako doon sa dalawang bedroom. And then dito hindi ko pa masyadong nalilinis. So ayun. Medyo nahihirapan ako maglinis ngayon dahil nga kumpara doon sa apartment. Di hamak na mas malaki siya. Tapos ito palang bahay na to, no? Itong aming bahay. 2 floors siya. Kasama yung basement, 3. Isasama mo ba yun sa floor? Basta basement. Tapos sa baba, andoon ang garahe, yung storage, at saka yung aming laundry area. So, doon ako medyo nahihirapan ngayon kasi pag maglalaba ako, bababa pa ako. And then, dito sa taas yung living room, dining, kitchen, tapos bedroom. So, ayun. Pagka nag-house tour tayo, papakita ko sa inyo. Pero baka hindi ko na ipakita sa inyo yung, yung garahe, yung storage, at saka yung ating laundry area kasi medyo magulo doon eh. Tapos, may isa pang storage area doon. Pakita ko sa inyo. Doon sa yard namin. Si Zayda napakalikot. Kasi nga, ang dami na niyang space na paglalakaran. Lakad ng lakad, ikot ng ikot. Tapos lagi niya yung pinapakailamang cart niya. Nililipat niya yung mga oils doon kung saan nakalagay ang kanyang mga feeding bottles. Tapos nung last time, kung napanood niya yung last video namin, pumasok siya dyan sa loob ng cabinet. Tapos hindi na siya makalabas. Buti nakita ko agad. Yung ulo lang naman niya yung pinasok niya. Kasi andun yung mga may mga pagkain doon. Andun yung kanyang goldfish. Kung familiar kayo dun sa snacks na yun, kinukuha niya. So, ayun. Medyo nakakatakot din. Kaya hindi ko talaga ito pinapabayaan din lumakad ng lumakad unless nakikita ko siya. Ayan. So, ito ang aming yard. Ayan yung isa pang storage area. Pero hindi namin siya masyadong ginagamit. Dahil okay na yung storage dito sa baba. Hindi naman kasi ganun kadami ang aming gamit. So, ayan, fall season na nag-start na mag-change ang kulay ng mga dahon. And maganda yung weather ngayon kasi nitong mga nakaraang araw umuulan siya. Ngayon maaraw. And hindi din siya ganun kalamig. Diba ang lawak na ng paglalaroan ni Zayra? Tingnan nyo, nalingat lang ako ng ilang minuto kasi binivideohan ko yung yard. Ayan na ang ginawa ng ating baby Shing Shing. Ay, naka talaga. Ang hirap talaga pagka meron kang toddler. Zayra, stop that. That's not a toy. Ay, nako. So, ito ang ating view pag tayo ay naghuhugas ng pinggan. Forest na kasi yan. Wala tayong kamaritesan. Kasi ang kapitbahay namin ay kagubatan. Pero meron kaming dito sa kabilang side, meron kaming kapitbahay. Pero medyo malayo siya. Hugasan ko na yung mga feeding bottles ni Zayda. Si Zayda andoon, kumakain na siya ng breakfast. Hi, baby! Hi! Tinapon niya naman niya yung pagkain niya. Kaya minsan dito ko siya pinapakain sa kitchen kasi pagka doon, kalat. Mas maano pa yung linisin. Mas madami pang linisin. Tapos pinag-iisipan ko na nga kung
mag-ba ako ng floor everyday. Kasi dati talagang everyday ako nag-map ng floor. Parang gusto ko mag-ano na lang every other day. Napapagod ako kasi nga, mas malaki na siya. And hindi naman madumi yung sahig dahil kami lang naman dito ni Zeta tsaka ni Mister. Wala naman kaming laging bisita. Hindi rin naman kami laging lumalabas. Kayo ba? Tuwing kailan kayo nag-map ng floor ninyo? Unless carpetized yung inyong buong floor area. Ito kasing sa amin ay hardwood floor siya. Kaya yun. Ayokong gumamit nung yung vacuum na robot. Hindi ko alam. Parang hindi ko siya masyadong pinagkakatiwalaan. No offense dun sa mga gumagamit na. Parang mas gusto ko kasi talaga ng mano-mano. Yung ako talaga yung maglilinis. Bilang syempre meron tayong baby, kailangan talaga malinis yung surfaces. Lalo na naglalakad siya, tapos gumagapang, naglalaro sa floor. So ayun ang aking ginagawa. Teka lang, bago ko pala hugasan, magbibigyan ko muna ng fruits si Zeta. Kasi naubos niya na yung pagkain niya dahil tinapon niya sa sahig. Ay, nako. Si Zeta mahilig to sa strawberries at saka sa grapes. At saka sa kiwi, peaches. Pero hindi na kami ngayon bumibili ng peaches kasi ang bilis niyang mabulok. Unlike nung kiwi, matagal. Wait, baby. Nagmamadali na si Madam Zeta. Wait lang. Sa Pilipinas, malang strawberries. No? Tapos, kailangan parang hindi siya lagi in season. Unlike dito, anytime pwede kang makabili ng strawberries. Eh, dahil bumili pala kami ng mangga. Parang napakita ko na yata yung sa aming previous vlog. Sobrang laki. Actually, itong strawberries, pwede na siyang kainin ni Zeta yung buo lang, tapos kakagating niya. Kaso, mas gusto ko na slice para sigurado. Lalaki ng strawberries na nakuha namin ngayon sa Walmart. May mga times na ang liliit niya. Kahit madami siya na options, maliliit. May mga times naman na ang lalaki. Try ko. Kung matamis. Matamis. Sabi ni Mr. sa akin, bakit ko daw dito ini-slice sa plate? Dapat daw sa saan to? Yung sa chopping board. Hugas pa ako ng chopping board pag ganun. Kasi pagka kami lang talaga ni Zeta, kasi konti lang naman yung aming mga utensils na ginamit. Manual ako naghuhugas. Hindi ko ginagamit yung dishwasher. Sayang kasi sa kuryente. Mahal ang kuryente. Ayan. Mamaya naman yung grapes. Ayan ang ating strawberries. Mukha siyang kamatis, Ito na, madam. Madam Xing Xing. Get this one. More. Ito pa. 2 more.
One more. Okay, good job. O, eat na. Eat na ng favorite strawberries. And just an update nga po pala sa kanyang contest, yung Baby of the Year. As of the moment, bumalik siya sa pagiging first. So again, maraming salamat po sa bumuboto sa aking baby, sa mga nagdadasal para sa kanyang competition. Sana po is tuloy-tuloy lang inyong pagboto. I think na-explain ko na yun sa mga previous videos namin na talaga siya, continuous siya. So it's per group. So sa group ni Zeta siya ang top 1. Top 1. Yeah, first place. So, tuloy-tuloy lang po sana ang inyong pagboto sa kanya. You have 1 free vote every 24 hours. Actually, hindi nga siya 24 hours. Minsan, kahit 3 hours before dumating dun sa time na nagboto ka, pwede na ikaw ulit mag-vote. So, ayun. Kaya maraming salamat po sa inyo. Please help nyo po kaming manalo si Zera na maging siyang Baby of the Year. Malaking tulong po yun sa family namin, yung $25,000 para kay Zera. Ilalagay namin yun sa kanyang savings account. Right, baby? Busy siya pagkain ng kanyang strawberries. Ayan, tingnan niyo yung kalat. Kalat pa more. Kalat ni Zera. Yan, hugasan ko na ang kanyang mga filling bottles. Ito, binili ko ni Mr. sa Amazon kasama yung tabo. Kasi wala kaming bibili. Pero rin pa to sa apartment namin, lumang apartment. Buti na lang nung may Amazon. Kasi hindi uso dito ang bibili mo unless talagang magpapasadya ka. Ang hirap mag-video ng walang tripod or monopod. Yung monopod ko kasi ay kinuha ni Mr. Kaya patong-patong lang ako dyan kung saan-saan. Sobrang init pala. Yan si Zera, binihisan ko siya ng damit dahil puro pagkain itong kanyang laro-laro muna siya dyan. What's that? What's that, baby? Is that your bear? Daling ko to sa laundry basket. Ito, i-donate namin to. Mga old clothes ni Zera na hindi sa kanya kasya. Tapos tingnan nyo tong map na to. Medyo matagal na to sa akin. Pinabili ko talaga yan kay Mr. Gustong-gusto ko siya kasi hindi mo na kailangan lagi magpalit ng basahan dyan para banlawan pag maglilinis ka ng floor. Kasi dito, pwede ka maglagay dyan nung panglinis mo. Ang ginagawa ko sa akin, yung mga empty laundry detergent at saka fabric conditioner, nilalagyan ko ng water. Tapos yun, nilalagay ko dito. Siya yung ginagamit ko panglinis ng floor. Ayoko kasi gumamit ng mga medyo matatapang na cleaning materials dahil nga may baby tayo. So, ayan. Ganda nito. Napaka-convenient. Tapos, meron itong pamalit. Itong parang rug niya dito sa ilalim. May kasama yan tatlong
3 pieces. Tapos yun, pag madumi, nalalabhan mo lang. Super convenient niya kasi yan. Spray mo lang siyang ganyan. Yan. Tapos yan. Mamap mo na siya. Ganyan. Diba? Madali lang. Para pagka naglilinis ka, hindi mo na kailangang banlawan pa ulit yung basahan. Kasi ganyan lang siya. Tapos after mo mag-map, saka mo na lang lalabhan po and then pwede mo na siyang palitan kasi nga merong pampalit. Sa Amazon nyo ito nabili, hindi ko alam kung magkano. Medyo matagal na kasi ito. Yan si Zira, naglalaro. Mamaya ka nabubuksan yung TV pag medyo na-aburido na siya. Tangit kasi din naman yung laging may screen time. So yan, laro-laro muna siya dyan. Habang ako ay gagawa ng breakfast para sa akin. Gagawa ako ng fried rice kasi may mga ang tawag dito yung kaning lamig. Sayang naman kung itatapon. Tapos itong giniling. Sasama ko sa fried rice. Hirap buksan. Tapos nung isang araw, siguro sa sobrang pagod ko, dahil nga diba naglilipat kami, tapos linis ako ng linis. Muntik na akong mahimatay, sobra yung hilo ko. Dinadampot ko kasi yung mga kalat ni Zeta sa floor. Tapos pag yuko ko, and then pag tayo ko bigla, sobrang hilong-hilo ako. Tapos parang nahirapan ako huminga. Sabi ni Mr. magpahinga lang daw ako. So ayun, naging okay naman. Sobrang pagod siguro. Kaya ngayon chill lang muna. Hindi ako masyadong nagkagalaw. Kasi mahirap na dahil kami lang ni Zira dito. Mapatawag tayo ng 911 ng di oras. Ang mahal pa naman daw pala pagka tumawag ka sa ganun. Eh wala kaming health insurance, diba? Lang kami, sign up sa isang private healthcare provider dito sa US. Kasi yun yung mas mura. Ito ba may health insurance? Kino-cover ba yung pagkaan? Yung may mga health insurance dyan. Kino-cover ba pagka tumawag kayo sa 911 yung ambulance cost and stuff? Kasi alam dahil nga wala kaming health insurance. Bumibili na lang kami ng ganito, minced garlic, kesa yung cloves. Kasi hiwain mo pa, at least ito na siya, minced na. Mas madali. Pag nag-fried rice kayo, gusto nyo rin ba yung madaming garlic? Gusto ko yung madaming garlic. Recently, breakout. Dami dito, tapos dito sa may noo.
Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil nga stressed. Dahil sa paglilipat. Pero at least ngayon, ano na, pag-settle down na kami. Halos lahat maayos na. Bali, bibili na lang kami ng additional storage ng mga damit. Or hanger. Hindi ko alam kung mag-hanger ako or... Kasi halos lahat ng ano dito. Closet. Pa-hanger siya. So, ayun. Pero almost all naman is okay na. Gusto nga namin bumili ng bagong dining table kasi yung aming dining tables maliit lang. Pero parang okay naman na siya kung saan siya nakalagay and wala pa kaming budget dahil syempre ang daming gastos. Kaya muna, tiis-tiis muna dyan para sa ating lumang dining table. So, ito na ang ating fried rice. Parang hindi mukhang appetizing. Yan yan na. Pero tinikman ko masarap naman siya. Tapos kunin natin dito yung favorite ko tong drinks na to. I think nasabi ko na to nung nag-grocery shopping kami. Ito, mango flavor. Kuji? Ano ba to? Di ko alam kung paano basahin. Mango flavor coconut milk drink with nata de coco. Yan. Sarap niya. Yan. So, dito na lang ako kain sa may kitchen. Yan ang ating breakfast for today's video. Pakita ko nga pala sa inyo ang aking slippers para dito sa loob ng bahay. Ang cute, diba? Nabili lang namin to sa Dollar General. Magkano nga ba namin to nabili? Parang $10 ata. Yellow and pink. Ayan. Cute, diba? Kain po tayo. Kayo, anong breakfast nyo? Lalagyan ko nito. Chili garlic sauce. Sarap kasi ito eh. Medyo maanghang lang. Tapos, hindi na pala yung drinks na inyong iinumin ko kasi hindi ko siya ma-open. Hindi ko mapokusan. Kaya maiinom ko yun pagka uwi na ni Mr. Ang hirap buksan. Tapos pagdating na naman ni Mr. sasabihin niya, ang dali-dali naman i-open yan, bakit hindi mo mabuksan? Masyadong mahina ang aking grip. Anyway, yan, nakatayo tayo habang kumakain. Ayoko kasi kumain doon sa sa may table kasi nalinis ko na yun eh. Ulitin ko na naman paglilinis pagka doon ako kumain eh. Dito na lang. Kasi hindi ko pa nalilinis ang kitchen. Sarap. Tapos alam niyo ba, nitong mga nakaraang araw parang nawawala na ako ng pag-asa sa dalawang bagay. First is dito sa YouTube. Kasi napansin ko, parang ang baba-baba na lagi ng mga views ko. Parang bihira na lang ako makaabot ng 1,000 views. Unlike before ng mga nakaraang buwan, mas marami yung mga 1,000 views ko. Tapos ngayon, bumababa na yung like nung recently, parang yung last ko is 300 lang ata. Ayun, medyo nakaka-demotivate siya. Parang gusto ko na lang mag-stop mag-vlog. Kasi wala naman nanonood. Pero, parang bumabalik ako lagi dun sa first goal ko. Bakit ba ako gumawa ng YouTube channel? Yun nga is,
para mapanood kami ng aking mga kamag-anak dyan sa Pilipinas, lalo na yung parents ko, yung mga kapatid ko at mga tita ko. Para diba, makita rin nila si Zeta, yung lumalaki na si Zeta. Dahil hindi rin naman kami, pag nag-video call naman, hindi naman, minsan, konting oras lang kami nag-video call. And, at least diba pagka sa vlog, parang kasama na rin nila kami. Nakikita talaga nila kung ano ba yung ginagawa namin. Although hindi naman ako everyday nag-vlog. Ayun, so doon na lang ako bumabalik. And then, naisip ko na din, dati nga, nung nag-start pa lang ako, baka 100 views lang ako. Masaya na ako, diba? Ngayon naman, medyo mataas na kaysa doon. So, ayun. And then, sayang din kasi kung mag-stop ako, diba, napamonetize ko na tong channel na to. Although, hindi malaki pa ang kita ko. And I don't know kung lalaki ba siya dahil bumababa ang aking views. Ay, naku, umiiyak si Zira. Why? Why are you crying? Nanood siya ng Teletubbies. Nakapakinayang din kung mag-stop na lang ako bigla. So, ayun, kahit walang masyado nanonood, sige, tuloy pa rin. And doon po sa mga patuloy kaming sinusuportahan at patuloy na nanonood ng aking mga videos. Again, maraming salamat po sa inyo. Sana, hopefully, soon is dumami na din yung ating mga viewers at ating mga subscribers. So, yun nga, kung mapapansin niyo, every other day na yung aking upload, hopefully ay ma-maintain ko siya. And yun nga po, sana patuloy po ninyong panoorin ang aking mga videos. And, ayun, i-like nyo po and mag-comment po kayo kung may additional time pa. And, yun, i-share nyo na din po sa inyong mga friends and family members na mahilig manood ng, mga family vlogs kagaya nito. So, ayun, maraming salamat. And, kahit na ako ay nade-demotivate, mas nananaig pa rin sa akin na magtuloy pa din sa pag-upload ng mga videos. Siguro, eventually, dadami din naman ulit yung mga views ko. Kailangan ko lang maging consistent. Harap. Sabi ko kay Mister, bumili kami ng stool para dito sa bar. Meron kasing bar dito. Para dito na lang kami kakain pag ayaw namin doon sa dining table. Maka-dining table, kala man laki ng table. Tapos yung isa pa, na parang, actually, hindi ako yung nawawalan ng parang naisip ko, parang wala naman ng pag-asa na manalo si Zera. Although, siya yung first sa kanilang group. Kasi, alam nyo ba, meron siyang, andun sila sa ibang group. Kasi nga, di ba, per group yan. So, once na natapos na, top 20, top 15, top 10, top 5, top 1. So, kung sino yung maging top 1 doon sa group, paglalaban-labanin sila sa, ano ba yun? Quarterfinals, semifinals, something like that. Dun sa ibang group, nakita ko siya sa TikTok, may mga kalaban siya na mga anak ng sikat na influencers dito sa US. Tapos yung isa, anak siya ng artista. Sikat na artista daw yun dito. Hindi kasi ako nanonood na yung Young Sheldon, Montana Jordan yung pangalan niya. Yung anak niya, Emma Ray yata yung name. Kasali. And then naka-million views na yun. And million likes ata. So, ano pa pag-asa ni Zayda doon na sobrang laki ng following niya. And then, nung chinek ko yung group niya, siya yung number 1. So, ayun. Pero, diba, malay mo, sikat lang sila, Pilipino tayo. Diba, pagdating sa mga botohan, yung mga Pilipino talaga. Katulad sa Miss Universe, laging Pilipino ang nananalo sa mga boto-botohan na yan, diba? So, ayun, sa lahat po ng makakapanood ng videos ko and nanonood nitong channel na to, please po, vote nyo po si Zayda. Again, free naman po ang pag-boto. You don't need to donate. Just, lang po, every 24 hours, please vote for our baby Zayda para po siya ang maging baby of the year. So, ayun.
Although, yun nga, diba? Ano ba ang laban natin sa million following? Pero yun lang sabi din ng aking mga friends na consistency lang naman yan. Kasi hindi mo naman alam kung yung bang mga followers niya is bumoboto everyday. So, ayun po. Sana everyday po kayong bumoto kay Zara para at least tumaas yung chance niya na manalo. Although, nandito pa lang naman tayo sa group round. And thankfully again, number 1 siya sa kanyang group. Sana talaga siya yung mapili. I mean, siya yung mag-number 1 hanggang dun sa last part ng group competition. Para siya yung, ilaban dun sa ibang mga groups. So, ayun po. Thank you so much po again sa pagsuporta sa baby ko. Nakikita ko po yung mga pangalan ng mga bumuboto. Ayoko kasing okay lang ba na i-mention ko yung mga name ninyo? Nakikita ko yung mga viewers ko dito, yung mga name ninyo, nakikita ko doon. Kaya maraming salamat po. Alam niyo po kung sino kayo. Thank you very much. And wala po talaga akong masabi. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ng aming YouTube channel and then at the same time, pagsuporta sa aming baby Zara, sa ating baby Zara. So kayo ba, bang ginagawa niyo pagka nade-demotivate kayo para bumalik yung motivation nyo? Comment down below. Share ninyo kung ano ba ang mga best practices para ma-motivate kayo sa isang bagay na nag-start na kayong mawalan ng pag-asa. Baka sakaling makatulong sa akin. Although, ako naman, although nade-demotivate ako, ipupush ko pa rin hanggat kaya. Hanggat hindi ako na-stress at hanggat hindi ako nade-drain. Meron pa sa pagka stress ka na and drain ka na, maapektahan na yung, sorry naman, nagsasalita habang may laman ang bibig, yung mental health mo. Ayoko mangyari yun. So ngayon, okay pa naman. And siguro magandang bumalik lagi dun sa kung bakit ka nag-start and paano ka nag-start. And isipin mo kung ano ba yung goal mo nung sinimulan mo yung isang bagay. So tingin ko magiging magandang way yun para ma-motivate ka ulit. Kasi ganun yung ginagawa ko and okay naman siya. Ito na naman ang ating hugasin. Ang dami na naman hugasin. Tapos si Zara umiiyak na. Paliguan ko na yan maya-maya. Ganda ng weather sa labas, oh. Hintayin ko lang matuyo yung mga damo kasi kahapon nga umulan. Tapos lalabas kami ni Zara para maglaro siya after niyang maligo. Or siguro before siya maligo. Kasi maglalaro pa siya dyan. Pero para kasing na siya, aburido na siya. Grabe, oh, tingnan niyo, may itong pimples na tong laki. Pero patuyo na siya. So, tapusin ko na yung video ngayon dito. Magugas ako ng pinggan, tapos papaliguan ko si Zara or baka maglaro mo na siya, tapos ako papaliguan. Tapos, kakain na kami ng lunch. Pero kakatapos ko lang kumain ng breakfast. Parang brunch na din yun. So, ayun po. Thank you so much po for watching and thank you so much for supporting our YouTube channel. Please, share nyo po ang video na ito, like and comment. Maraming salamat po. See you again next time. Bye!